Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ating itatampok sa araw na ito ay tungkol sa mga elemento. Naniniwala ba kayo sa mga duwende? Yan ang kwentong pinadala sa atin ni Emmanuel na nagmula sa isang baryo sa Visayas. Noong 2004 daw, isang batang nagngangalang Ronron ang naging saksi sa isang pambihirang hiwaga. Isang pakikipagsapalaran na nagdala sa kanya sa isang mundong hindi niya inaasahang umiiral. Sa kanyang simpleng hangaring makatulong sa kanyang mga magulang, natagpuan niya ang isang kwintas na nagbukas ng pintuan patungo sa isang daigdig ng mga duwende. Dinala siya ng isang puting duwende sa kanilang kaharian kung saan natutunan niya daw ang kanilang paraan ng pamumuhay at ang kanilang misyon bilang tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha, nadiskubre din niya ang panganib na bumabalot sa mundo natin. Ang banta ng mga itim na duwende na nais wasakin ang balanse ng kalikasan upang maghari sa ating mundo. Sa gitna ng misteryo at panganib, matutuklasan ni Ronron ang isang lihim na magpapabago sa kanyang pamilya at sa buong baryo magpakilanman. Isang kwento ng sakripisyo, kabayanihan at pag-asa. Ito ang sulat na nais ibahagi ni Emmanuel. Kaya naman simulan na natin ang kwento. Noong 2004 sa isang maliit na baryo sa Visayas, may isang pamilya na ang ikinabubuhay ay ang pagtutubo. Pagsasaka ng tubo para sa isang mayamang pamilya na may pagawaan ng asukal. Hindi madaling trabaho ang pagtutubo. Ang matinding sikat ng araw, ang matalas na mga dahon ng tubo, at ang walang katapusang pagod ay bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Ngunit wala silang magawa, sapagkat kung hindi sila magtatrabaho, wala silang makakain. Si Emmanuel, isa sa mga matagal nang naninirahan sa baryong iyon, ay nakasaksi sa maraming kwento ng hirap at sakripisyo ng kanyang mga kapwa magsasaka. Isa sa mga pamilyang kanyang naging malapit ay ang mag-asawang si Mang Ruben at Aling Clara, kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Ronron. 7 taong gulang pa lamang si Ronron, ngunit sa kabila ng kanyang murang edad, nararamdaman niya ang bigat ng buhay na kanilang pinapasan. Nagsimula siya bilang tagahatid ng pagkain sa kanyang mga magulang, ngunit sa kalaunan ay sumama na rin siya sa pagtatrabaho sa tubuhan. Sa baryo may isang alamat na matagal nang kinakatakutan ng mga nakatatanda. Ang tubuhan daw ayon sa mga kwento ay hindi lamang tirahan ng mga nagtatanim, kundi pati na rin ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ilang beses na rin may mga kwentong lumitaw tungkol sa mga nawawalang gamit, biglaang pagkakasakit, at mga kakaibang tunog na naririnig nila tuwing gabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan na lang ng mga tao na baliwalain ang mga ito. Hanggang sa isang araw, may isang pangyayaring nagpagulo sa buong baryo. Isang trabahador ang hindi nakapasok matapos makaramdam ng matinding pananakit ng katawan. Ang kanyang kamay at labi ay namaga, at kahit anong gamot ang ininom niya, hindi pa rin siya gumagaling. Naging palaisipan sa kanila kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. Ngunit nang makalipas ang ilang araw, isiniwalat niya ang kanyang hinala. May giniba daw siyang nakaumbok na lupa habang nagtatabas ng tubo. Ang sabi ng matatanda, maaaring iyon ay tahanan ng isang nuno sa punso. Sa mga sumunod na araw, naging maingat ang mga trabahador sa kanilang kilos. Ngunit hindi nagtagal, isang pangyayari na naman ang gumimbal sa lahat. Isang kakaibang bagay ang natagpuan ni Ronron sa tubuhan. Isang hapon habang nagtatrabaho siya, may nakita siyang isang kumikinang sa lupa. Sa kanyang pagtataka, pinulot niya ito at natuklasang isang kwintas pala ito. Ngunit hindi ito basta-bastang kwintas. Ito ay pagmamay-ari ng isang maliit na nilalang. Nang masilayan niya ito sa kanyang palad, tila wala itong malay at pumasok sa kanyang isip na maaaring patay na ito. Sa kabila ng kanyang pagtataka at takot, gusto niyang iligtas ang nilalang. Ngunit hindi niya alam kung paano. Dahil kailangan pa niyang tapusin ang trabaho, inilagay muna niya ito sa kanyang bulsa at nagpatuloy sa paggawa.
Habang papauwi na silang mag-anak pagsapit ng hapon, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng kanyang bulsa. Nang kanyang tignan, nakita niyang nakasilip sa labas ang isang maliit na nilalang at buhay pa ito. Nang gabing yun, hindi siya makatulog. Pinagbastan niya ang maliit na duwende na kanyang natagpuan. Sa hindi may paliwanag na paraan, biglang nagsalita ang duwende sa kanyang sariling lengguwahe. At sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang salita, naunawaan ni Ronron ng kanyang sinasabi. Sinabi ng duwende na nasira ang kanilang tahanan at namatay ang kanyang mga magulang. Ngunit kung matutulungan siya ni Ronron na hanapin ang kanyang mga nawawalang ninuno, may gantimpala siyang nakalaan para sa kanya. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaibang pakaramdam noong gabing yon. Tila ba siya'y lumulutang. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi na siya nasa baryo. Dinala siya ng duwende sa isang lugar na hindi pa niya nakikita noon. Isang mundo na puno ng malalaki at makukulay na kabuti. Mga bahay na yari sa mga puno at ilog na tila kumikislap na pilak. Doon niya unang nakita kung paano namumuhay ang mga duwende. Kumakain sila ng mga prutas at halamang hindi pa niya nakita noon, at ang kanilang mga tahanan ay parang bahagi na ng kalikasan mismo. Habang naglalakbay sila, natuklasan ni Ronron na hindi lang isang uri ng duwende ang nabubuhay. Ang duwendeng kanyang nakilala ay isa sa mga puting duwende, ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Ayon sa kwento ng kanyang kasama, may isang pangkat ng duwendeng itim na kung tawagin ang itim na duwende na may masamang hangarin daw. Hindi sila naniniwala sa balanse ng kalikasan. Bagkus ay nais nilang mamuno at sirain ng mundo upang mapalakas ang kanilang anyo. Kapag sila ang naghari, magkakaroon ng mga sakit ang mga tao, magkakaroon ng tagtuyot at magigiba ang likas na yaman ng mundo. Sa mga sumunod na araw, isang matinding pagsubok ang dumating sa pamilya ni Ronron. Pagkising ng kanyang mga magulang, natuklasan nilang wala na ang kanilang anak. Gimbal at takot ang lumukob sa kanila. Hindi nila alam kung saan ito hahanapin. Lumipas ang 3 araw, ngunit walang kahit anong bakas ng bata. Hindi na nakapasok sa trabaho ang kanyang mga magulang dahil hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang anak. Isang hapon habang nagluluto si Aling Clara sa kanilang kusina, bigla niyang napansin ang pagdami ng alitaptap sa paligid. Tila may gustong ipahiwatig ang mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon nang maglaho ang liwanag ng mga alitaptap, biglang nagpakita si Ronron. Sa sobrang saya, agad siyang niyakap ng kanyang ina. Sa pagkakataong yon, may dala siyang magandang balita. Kinabukasan, isang bagay ang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Kinabukasan, paggising ng pamilya, tumambad sa kanila ang hindi kapani-paniwalang tanawin. Naging ginto ang ilang bahagi ng kanilang bahay. Ang lumang kahoy na mesa, ang lumang lalagyan ng bigas, pati na ang ilang kagamitan sa kusina. Lahat ay tila kumikinang sa ilalim ng araw. Na makita ito ni Mang Ruben, hindi siya makapaniwala. Agad nilang ipinagbili ang ilang piraso ng ginto at nagdesisyong gamitin ang kanilang bagong yaman sa mas makabulahang bagay. Sa tulong ng kanilang natanggap na kayamanan, nagtayo sila ng kanilang sariling pagawaan ng asukal. Ngunit hindi lang sila ang nakinabang. Kinuha rin nila ang kanilang mga kasamahang trabaho na dati nilang kasama sa tubuhan. Hindi nila malilimutan kung paano sila trinato ng kanilang dating amo. Wala sa tawang sahod, walang malasakit sa kanilang kalagayan. Ngunit sa pagkakataong ito, sila naman ang tumulong sa iba. Si Emmanuel na siyang nakasaksi sa lahat ng pangyayaring ito ay nais ipadala ang kwentong ito upang maibahagi sa iba. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig hanggang dulo.